Dante, may natitira pa bang kaso si Maria Ressa hinggil sa tax evasion? Yes, Aga, pagdating sa tax-related cases, wala nang kasong natitira si Maria Ressa at gayon din yung kumpanyang kanyang pinangungunahan, ang Rappler Holdings Corporation. Acquitted o pinawalang sala ng Pasig Regional Trial Court Branch 157 ang Rappler CEO na si Maria Ressa at Rappler Holdings Corporation sa kasong tax evasion na isinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR noong 2018. Ayon sa korte, hindi ginawa ng mga akusado ang inihain sa kanilang kaso. Nag-ugat ito sa umano'y sadyang paglalagay ng maling impormasyon sa second quarter ng VAT return ng Rappler Holdings Corporation taong 2015 sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumagal ng halos 5 taon ang kaso bago magkaroon ng hatol. Ito ang ikalima at huling tax case ni Ressa at gayon din ng Rappler Holdings Corporation. Una nang pinawalang sala ng Court of Appeal si Ressa noong January 2023 sa 4 pang tax-related case. Nagpasalamat naman si Ressa sa naging desisyon ng korte na anya itagumpay din ng hustisya at press freedom sa bansa. We've seen in other cases that have been resolved that rule of law is stronger, that facts remain. You know, last January I said facts win, truth wins, and we can continue. Justice, yes, thank you. Facts win, truth wins, justice wins. Aga, sa ngayon no, dahil wala nang kasong natitira itong si Ressa doon sa kanyang mga 5 tax related cases, pero mayroon pa itong 2 bukod naman na kaso, Aga. Nakabinbin ito ngayon, yung isa diyan sa Court of Appeals o CA. Hinggil naman ito doon sa shutdown o pagsasara sa kumpanyang kanyang pinangungunahan, ang Rappler. At yung isa pa niyang kasong nakabinbin ay dito naman sa Korte Suprema, ay hinggil ito doon sa kanyang cyber libel conviction na nag-ugat naman doon sa naipublish nilang isang artikulo nga kasama yung kanyang researcher na si Rinaldo Santiago Jr. Yan ang ating update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.